Good day guys and welcome to another episode of Riding in Tandem. RIT, Riding in Tandem, RIT. With me, RM. And me, Elaine. At sa episode na to, tignan natin kung saan aabot ang Jetour ice cream namin sa daily use. Ano, ready ka na? Parati naman eh, tara na! Sa araw na to, simulation lang yung gagawin natin ha. Pupuntahan lang natin lahat ng mga lugar na usual na pinupuntahan namin. Iisa-isay naming ikutin para malaman kung aabot ba ang battery nitong Jetour ice cream namin. Tara na nga! Preparation muna tayo ngayon. Sina-charge ko na yung battery. Kailangan mag 100% nga ito. Tapos titingnan natin kung mazi-zero natin ngayong araw na to. Tandem, medyo pawis na pawis ako. Pero malamig yung aircon ng ice cream. Ang problema lang, no, kakabirol ko lang kasi ng sasakyan. So napakainit talaga sa labas, kaya ganito. Pero ang aircon nito napakalamig. Hindi ko lang din masagad ngayon kasi pag sinagad ko, tingnan nyo ha. Naririnig nyo yung fan ng aircon. Yun na diba? Lang maririnig nyo. Ang lakas kasi ng fan, pero hinaan na muna natin ngayon. So sunduin na nga natin si Ka sa kanyang school. Malapit lang naman tong school ni Ka sa amin. Kaya nga perfect na perfect itong ice cream sa amin kasi makikita nyo mamaya kung gaano ka-kitted kasikip yung dadaanan namin. So lalo na pag kami mga doon, sabay-sabay naghahatid, sabay-sabay nagsusundo. Itong ice cream na to, Diyos ko, perfect na perfect yung size niya, kayang-kaya namin siyang maiparada sa gilid. Kung nakita nyo kanina, no, merong humps na dinaanan tayo. Mataas yun kasi yung ibang mga sedans kasi sumasayad doon. Tsaka kung makikita nyo yung mismong humps niya, may mga sayad na talaga ng sasakyan. Notorious. Notorious talaga yung humps na yun. Pero kayang-kaya ng ice cream. So, hindi kataasan yung ground clearance natin. Pero yung humps na malala, nasyusyutan niya, hindi tayo sumasayad. Kahit apat yung nakasayad na tao sa loob ha. May mga nakaparada pa dito sa labas. Ayan, may mga lumalabas bigla sa mga kanto. Kumbaga, kung malaki yung sasakyan mo, mahihirapan ka dito. Pero dahil nga ang dala namin yung ice cream, maluwag tayo. At saka isang problema kasi dito, minsan kasi merong mga nagdo-double parking. So pagka ganun, double parking, tapos may kasalubong mahirap. Pero pagka ganito lang kaliit yung sasakyan, easy. Yan, double parking. Kita nyo na. From 170 kilometers na range ng battery, papunta tayo ngayon dito. Ito na yung school ng anak namin sa tabi na to. Yan. So, pagka-stop natin, tingnan natin ngayon ang battery level. Habang tinitingnan nyo yung battery level, bababa na ako para sundukin. 98% tayo ngayon. 167 kilometers pa yung natitira. So, medyo malapit lang talaga yung school ng anak namin, pero babalik tayo ulit doon. Ayan na sila sa unahan. So, ready lang natin ang upuan sa likod. So, pasensya na sa inyo kung medyo umingay yung aircon kasi nilakasan ko ng konti. Okay, aalis tayo ngayon at babalik tayo sa bahay. Oo. Ito ay simulation lamang ha. Pupunta tayo sa bahay kasi karaniwan naman talaga pagkasundo sa school, inuuwi ko muna si Cass para makapag-bihis siya kasi kitang-kita niya naman. At dahil nga bagets, syempre takbo ng takbo yan pagkatapos ng klase. Laro ng laro. Hindi daw. Sweaty because of the sun. Yun daw. Mainit daw kasi because of the sun. So, tingnan nyo ngayon, may mga motor doon, ayaw pa nilang tumabi. Tapos, ang laki ng kasalubong natin sa sakyan. Sequoia, ayaw pa rin tumabi ng motor. Yes. Pero ang kinaganda nito, tinan mo, nakagilid na siya, kakasya na tayo dito. See? Ganun kaganda. May double parking, motor yung kabilang side. Yan yung advantages ng maliit na sasakyan. Paano kung ang dala mo isang Sequoia ulit? Paano na? At ayan, malapit na ulit tayo sa bahay. Ibababa lang namin si Cass, magpapalit siya ng damit, tapos gora na ulit tayo. Ibababa ko pa yung damit sa likod na. Yan, nagbababa na sila ng gamit sa likod.
dito na ngayon tayo, nakapark na tayo sa gilid. Ang battery level natin ngayon, no, 97%, 165 kilometers yung range na natitira. So, hindi ko papatayin yung makina. Isasagad ko yung thermostat natin, tapos yung aircon nasa bandang kalahati. Hindi ko pinatay yung makina tsaka yung aircon ng sadya para to simulate din na kunwari merong traffic, no, ngayong buong maghapon na to. Pero syempre, pag bababa tayo sa isang location, no, ipapatayin ko rin. Pero ngayon, habang hinihintay sila, ang gagawin nila, magbibihis si Cass, papalit ng damit, tapos babalik dito sa kotse. Hintayin na lang natin. Ang oras ngayon ay 1:43 PM. So, orasan ko rin kung anong oras sila makakabalik. Pero dito muna ako. Okay, the time is 1:49 PM. At ito na sila, isasakay ko na sila. Oh, Cass, show your clothes first. That you have new clothes. Yes. Okay, new clothes. Smile. Okay, go. Diyos ko, parang disyerto sa labas. Buti na lang. Naka-ano kami, Ceramax Nano Ceramic Ink. Our next stop, no, para ma-simulate nga natin, syempre pagka pumunta ng school kasi susunduin mo rin. Kaya pupunta ulit tayo ngayon ng school niya at babalik ulit tayo sa bahay. Yun lang. Magte-take to tayo ngayon dito sa hump sa Sierra Nevada. So, ayan, medyo mataas talaga to. At yun niya, may mga gas-gas talaga siya ng pangilalim ng ibang sasakyan. Pero ako, hindi ako sumisyete. Pero, di ba, diretso lang ako. Kayang-kaya. So, ayan. Take 2. Nandito na tayo sa school ni Cass. So, yun na nga, no? Ayan, umaandar pa rin siya sa likod natin. Tapos yung parking dito, pahirapan niya. So, ayan. Nakapark naman tayo ng matino. Tapos ito yung anak ko. Ayan. Okay, so nasimulate na natin yung hatid sundo sa school. 2 beses na tayo nagpunta dito. Ngayon, uuwi muna ako ulit. Tapos tingnan natin kung saan naman tayo next na pupunta. Pabalik na ulit tayo ng bahay. Ang battery kong natitira ay 94% or 160 kilometers. So, ang layo-layo pa niyan. Nakadalawang balik na tayo sa school. At isa pa, may another notorious humps dito. Tsaka ang gagawin niya pala natin ngayon, no? Long way tayo dadaan. Hindi tayo dun sa short way. So, long way pa uwi sa bahay. Para lang, simulate din natin na kunwari, road close, ikot tayo ng daan. Tsaka kanina, nung nasa school, hindi ko pa rin pinapatay yung makina, hindi ko pinapatay yung aircon. Ay, wala nga pala itong makina. Electric motor. Tsaka aircon. Nakabalik na ulit tayo sa bahay. Meron tayong natitirang 92% or 156 kilometers range. So, napakalayo pa rin yung natitira. Kung susumahin, hinatid natin yung mga bata, tapos bumalik tayo dito ng 2 beses. Kasi syempre, umaga tsaka hapon, diba? Sundo tsaka hatid. Ang natira sa atin, 92%. So, nakagastos tayo ng 8%. Oh, diba? May idle pa yun. May idle pa yun. Naghintay pa tayo dito. Nagdamit pa si Cass. So, sabihin mo ng 8%. So, kung yun lang yung babiyahihin mo araw-araw, 8% ang mababawa sa'yo. Ilang araw yun? More than a week. Oh, kasi sa 8 times 10 pa lang, no? Sa 10 days, 80% yun. So, may matitira ka pa rin na 20%. So, di ba? Kung yun lang yung biyahe mo, sobra-sobra tong kotse na to para sa'yo. Pero ngayon, no? Meron kasi akong meeting. So, itutuloy natin ulit mamaya-maya. Magmi-meeting ako dito sa kotse. Pero, uurasan natin. Hindi ko papatayin ulit yung aircon, ha? So, ngayon ay, ito na lang sa akin. 2:06 PM. So, 156 kilometers yung natitira. Titingnan natin, inote mo nga rin, 2:06 PM. Ang natitira natin, 92%, 155 kilometers. Okay. So, magmi-meeting muna ako. Tapos, pagkataas ng meeting na umaandar pa rin at nandito kami tatlo sa loob ng sasakyan, tutuloy natin tong video. At ang oras ngayon ay, parang AM no? Anyway, 2:16 PM, lumipat lang kami ng parking ha, kasi mainit dun sa kabilang parking. Ang natitira sa atin, 90% ng battery at 153 kilometers ng range. So, medyo malaki yung nawala ngayon kasi nga gumalaw din kami from doon, tapos umikot pa kami maniobra, tapos punta dito. Pero, mamaya, basta tuloy-tuloy ulit natin gagamitin to. 153 kilometers pa naman. Tsaka sinagadid kasi namin kanina yung aircon. Nilakasan kasi ko aircon. Tanghaling tapat nga kasi ngayon. Hindi ako makatiis talagang mainit yung araw, kaya talagang kailalakasan yung aircon. So yan, naka-half yung aircon natin ngayon. Okay naman yung temperature. Ang next stop natin, usually
Ano pa ba yung mga pinupuntahan? Bangko. Yung bangko, palengke. So yun na muna, isa-isa tayo. So sa bangko muna tayo pupunta ngayon, pero para para sabihin na natin talagang sulit, 2 bangko yung pupuntahan natin ngayon. Ha? Okay. Para talagang sabihin nyo naman, baka naman kasi malapit yung isang bangko O di sige, 2 bangko puntahan namin. Magkalayo yun ha. Paalis tayo ulit ng subdivision ngayon, 90%, 153 kilometers. And we're here sa bank number 1. Ayun. Anyway, yan, nakapunta na tayo dito. Meron tayong natitirang 88% at 150 kilometers na range. So itutuloy-tuloy na natin yun. No? Pupunta na tayo sa bank number 2. Let's go! Ito na tayo sa pangalawang bangko. Ang natitira sa ating battery, 85%, 145 kilometers. So ayun, umuwi ulit tayo sa bahay, tapos pumunta ulit tayo sa pangalawang location. Medyo mapapagod pala tayo ngayong araw na to, no? Pero tandaan nyo mga katandem kasi sa totoo lang itong mga binabiyahe natin yun, hindi naman talaga to araw-araw na pupuntahan mo, pero for the sake lang na isipin nyo na, no, na paano kung isang araw lahat yung kailangan mong puntahan. O sige, ito na nga, simulate na namin para sa inyo. O tara na ulit pa uwi. Tulog na. And we're back home again. Ang natitira sa ating battery, no, 83%, 141 kilometers yung natitira. So medyo pupuntahan natin yan medyo malayo. At saka actually twice a week lang naman pinupuntahan ng anak namin. So pumunta sa Kumun. Ayun, tulog na. Actually, pagod na siya. Kakaparot pa rin natin. Okay, so let's go again. Nagpalit na nga muna kami, no, kasi itong person ay pagod na at yung isa ngayon gutom na. Kaya gusto niya na muna magmerienda muna daw kami sa Jollibee. Anyway, andito na nga tayo sa Kumun, no, at ang battery natin 76% at ang natitira ay 129 kilometers. So ang layo-layo pa, ang hirap ubusin ito mga pare. Ano, ewan ko sa isang linggo kung ilang beses natin ito gagawin para lang maubos yung battery. Pero nakakapagod na. Nakakapagod na actually. Mas una pang bibigay ako kaysa dun sa battery ng sasakyan. Anyway, sige, punta na muna tayo sa Jollibee, tapos merienda na muna tayo. Sogbo na, sogbo. Solve! Okay na. So ngayon, after nitong fast food, tara na, diretso tayo. Pumunta tayo ngayon sa palengke. Pero ang gagawin natin para mas mahirapan tayo, no? Kasi gusto natin yung nahihirapan. Ang gagawin natin, iikot muna tayo dun sa looban, sa likod ng palengke, tapos palabas sa unahan. Para makita nyo rin yung advantages ng small cars. Kasi yan yung mga advantages talaga ng small car, lalo na pagka maliliit yung parking, maliliit yung mga daanan. Yun yung kinaganda sa kanya. Kakaalis lang natin ang Jollibee at ang natitira nating battery ay 74% at 125 kilometers. So ang liit pa rin ang nababawas natin, pero nagutom na tayo, napagod at ngayon nabusog. Ngayon nakikita nyo naman siguro kung gaano kasikip yung daan dito, no? Masikip talaga yung daan dito. Bale, papunta tayo ngayon doon sa likod ng palengke. So ito yung daan doon, tapos pagdating natin sa loob ng palengke, syempre, no, mas masikip din yung daan doon, plus marami pang tao. So makikita nyo naman dito, no, napakadaling i-maneuver yung sasakyan. Kahit ganitong maliliit yung mga daan, tapos kahit liliko ka ng sharp sa mga makikitid na daan, no problem. So ayan, ito na yung main road, no, magra-right na tayo dyan. So yan na yung palengke, actually left and right pareho naman palengke, pero pa-right na tayo para palabas na tayo. Ayan, dami ng mga manok doon. Uwian ng mga bata. Kaya maraming estudyante. Diba? So success na tayo. Ang next naman natin, no, hindi naman usually yung pinupuntahan namin to, pero magro-rolling shots muna kami. So mababawasan din yung battery niyan.
Ngayon ang battery namin ay 71%, 119 kilometers yung natitira. Pero yun nga, magro-rolling shots muna kami, tapos babalitaan na lang namin kayo kung ilan ulit yung matitira sa battery. After natin magpaikot-ikot na para makakuha ng ating mga magagandang shots, pawis na naman ako. So nga natin aircon, okay. So ang natitira sa ating battery ay 66% na nagkakahulugan ng 112 kilometers na natitira pa. So napakalayo pa. Sa 170, 112 pa yung natitira. So ilan yung nabawas natin? 170 plus 112. Ganun, no? 58 nga. Wow, ang galing ko sa mata. So, kung susumahin nyo mga katandem, no? 58 kilometers yung, yung nagastos namin. Napaikot-ikot na kami, pagod na kami. So, diba? Sobra-sobra na. 170 sobra-sobra na sa city. Pero ngayon, dahil nga, isagad pa natin. So, saan pa ang next natin? SM na ba tayo? Oo, pupunta na tayo ngayon sa SM para bumili ng damit para sa ating little boy na nasa likod. Dahil malapit na siyang mag-birthday. Are you excited? Yes! Yes! Medyo marami rin kaming gagawin ngayon doon. So ito yung totoong errands namin. So yung kanina kasi puro simulation pero ngayon tunay na. So nabawas nga sa atin, sabi mo ng 50 plus. Pupunta tayo ngayon ng SM. So ang charge kasi ng ice cream, pwede ito sa bahay. Tansyahin na lang natin, nasa mga 200 pesos. Sabi mo ng 170, 200 pesos yung charge nito sa bahay, sa full charge. So ang nabawas lang natin doon 50. Ngayon pupunta tayo ng SM. At ito yung kinaganda nito, sa SM merong charging na libre. Ang mura na nga ng gasolina, tapos pupunta pa tayo ng SM ngayon para mag-charge ng libre. Sulit na sulit. Kasi kita mo, mura na nga, tapos makakalibre ka pa. Sige nga, ikaw, saan ka nakakuha ng libreng gasolina? O sige nga, saan? Meron ka ba? Hindi, tinatanong ko nga sila. Pag naka-internal combustion engine sila, nakakuha na ba kayo ng libreng gasolina? Nako, nagkakaroon ng malaking discount, pero wala pang libre. Discount, may mga 5 piso, yung iba 10 pesos. Pero yung libre, yun yung usapan Ito kasi may libre tayo sa SM sa ngayon. So ngayon, susulitan na namin. Kaya punta tayo ng SM. So marami tayong gagawin. Plus, magcha-charge tayo ng libre. Kaya pipilitin natin na makauwi tayo na full charge ulit. Ibig sabihin, tatagalan natin. Pero para malaman nyo lang din yung kakalabasan, So 65 nga tayo ngayon. Percent ang natitira, 110 kilometers. So titingnan din natin kung ilan yung matitira pa, kung ilan yung magagastos papuntang SM. So yun yung next natin. Tingnan natin yung gastos papuntang SM. Tapos divide by 2 na lang natin kasi magcha-charge na tayo doon para makalibre tayo ng gas, kuryente. At nandito na tayo sa SM. Ang natitira nating charge, 57% na merong 96 kilometers. Ang layo ng narating natin pero hindi pa rin siya nauubos. Oo nga, ang hirap ubusin pero ito na nga tayo, Nasa SM tayo at magcha-charge tayo ng libre. Imagine niyo mga katandem, diba? Mura na, charge pa tayo ng libre. 57%, 96 kilometers. Charge natin, hopefully maka 100% tayo mamaya. Ako magtatagal tayo. Ako magtatagal kasi syempre hindi rin namin ay masabi kung gaano kami katagal kasi bibili lang naman kami ng damit ni Cass, tas uuwi na rin naman kami. So after namin mag-SM, ito na yung mga pinamili nila. Ako wala naman sila lang. Yes, ito lang. ayun yung pintuan. Tapos ito ngayon yung VIP parking natin. Titingnan natin ngayon kung naka 100% kaya tayo. Tingnan natin. Dun 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 dun. Dun 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 dun. Dun 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 dun. So naka 89% tayo,
152 kilometers. So almost full na. Ayan, nag 90%. So almost full na tayo. Imagine niyo yan, nag-mall na tayo, nakapaglibot na tayo kung saan-saan, nakapag-free charging pa tayo sa SM. So ano, panalo, di ba? So basically yun, no? Kung nag-iisip pa kayo kung saan ba aabot ang ice cream, ang masasabi ko lang sa inyo, mapapagod muna kayo bago nyo maubos yung baterya. Maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy po kayo at may natutunan kayo sa video namin. O, next video na! RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine.